What up mga box? Today ay magdi-deliver muna tayo sa Tansa. Pero bago yun, dadaanan ko muna yung gloves ko. Naiwan natin eh. Daanan ko muna sa bahay. Let's go. So, what's up mga box? Yun oh, woo! Welcome na naman sa aking bagong video. Today ay magdi-deliver lang ako sa Tansa ng power supply. Yan. Delivery boy muna ako kasi wala nang mautusan sa office. Ako na lang ang nagkusang mag-deliver para makapag-vlog na rin tayo syempre. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang specs na pwedeng magamit or specs ng computer na pwedeng gamitin sa pang-edit. Kasi may video na ako ng setup ng motovlog, may video na ako ng editing software, at may video na rin ako ng settings ng GoPro na pwede nyong magamit. So ngayon naman, specs naman ng PC na pwede nyong gamitin. Sa cellphone muna tayo mga box. Sa cellphone, kapag Android phone ang gamit mo, pwede kang gumamit ng KineMaster at saka ng Power Director. Yan ang pwede mo magamit sa Android. Pagdating naman sa Apple or Apple user ka, mga iPhone yan, pwede mong magamit ang LumaFusion. Magandang pang edit yung LumaFusion. Medyo may kamahalan nga lang, pero one time payment lang naman siya. So search nyo na lang sa App Store, LumaFusion. Then sa Google Play Store, ang KineMaster and Power Director. Yan yung mga pwedeng pang-edit sa cellphone. Sinama ko lang siya dito kasi hindi ko siya nasama nung nag-vlog ako ng mga editing software. So yung mga nabanggit ko lang doon, yung mga pang PC lang. So nakalimutan kong isama yung pang cellphone, kaya sinama ko na lang dito. Kung napanood nyo sa Facebook yung nag-trending na truck na nahuli, dito yon sa SM Molino. Yung huli siya pero walang mabigay na violation yung enforcer. Ayun yung mahirap. Kaya dapat alam mo yung batas sa trapiko eh, para hindi ka naaabuso ng mga enforcer eh. Kasi biruin mo, inuhuli siya pero wala naman siyang violation na ginawa. Dito yon, Bacoor. Ang tawag sa kanila mga Blue Boys. Blue Boys ng Bacoor. Naging issue daw nun, pinago daw sila, tapos bigla siyang pinara, bigla siyang hinuli. Pinago naman sila ng enforcer, kaya nagtalo sila. Panoorin nyo na lang, i-search nyo na lang sa Facebook. Nag-trending din naman yun eh.
Let's go! So sana di ako maabutan ng ulan, medyo makulimlim. Sana ganito lang hanggang mamaya, para hindi mainit. Balik tayo sa topic natin. Sasabihin ko na sa inyo kung ano yung mga parts and specs na pwede nyong mabili kung gusto nyong mag-build ng PC pang editing. Pagdating sa processor, pwede kang mamili sa mga Intel Core i3, yan, Intel Core i5 at Intel Core i7. Meron ding tatlong klase yan 7th generation, 8th generation, at saka yung 9th generation. Yung 9th generation, yun yung pinakabago, kaya medyo pricey siya. Pwede kang pumili sa Ryzen. Yan, Ryzen 3. Di ko alam kung meron pang second gen na Ryzen, kasi ang alam ko, ang nilabas na nila yung 3rd generation, yung mga 3200, 3600, 3600X. Ayan. Ano ang pinagkaiba ng 3200 sa 3600? Yung 3200 meron na siyang Vega graphics. Ibig sabihin, kapag sinalpak mo yon, may display na agad siya. So hindi katulad nung 3600 naman, wala siyang display. So kailangan mo pang bumili ng video card. Pagdating naman sa memory, at least DDR4. Mas maganda kung mas mabilis yung speed niya. Siguro mag-start ka na lang sa 3000 MHz pataas. Yan, yun yung starting mo at least 16 GB of RAM. So kung dual channel yung motherboard mo, pwede kang magsalpak ng dalawang memory. So ang gagawin mo, bibili ka ng dalawang 8 GB. Pagdating naman sa video card, pwede kang gumamit ng 1050 Ti na 4 GB. Ayan, 1050 Ti pataas. So ikaw na bahala. 1050, 1060, 1070, 1080. Ikaw na rin bahala sa brand. Marami namang brand dyan Asus, Galax, Ino, MSI. Ayan. So may mga lumabas na rin naman na bago ngayon yung 1660. Yan, medyo di ko kabisado, pero 1660, 1650. Ayan yung mga bagong lumabas. Pagdating sa video card, dapat wise ka mamili, kasi medyo pricey talaga yung video card na yun Ayan yung nagpapamahal sa lahat, yung video card. Kaya dapat kung bibili ka, magtanong-tanong ka muna kung ano yung best na build ng PC na pang editing. Lalo na kung nag-edit ka ng 4K, kailangan mo ng mataas na resolution. So dapat mataas din yung specs na gagamitin mo, yung specs ng PC mo. Pagdating naman sa motherboard, sa motherboard kasi minsan may binebenta na processor na bundle na yung motherboard. Dapat ang motherboard na pipiliin mo yung mid gaming or yung pang gaming na motherboard, para maganda na yung performance niya. Tapos pagdating sa casing, ikaw na bahala kung gusto mo yung tempered glass. Kasi yung iba nagte-tempered glass para malagyan siya ng fan, yung mga umiilaw-ilaw, para makita. Kasi design din yun kumbaga pampaporma din yun sa computer mo. So pagdating sa power supply naman, at least true rated na power supply. Hindi ka pwede gumamit ng mga generic lang na power supply, kasi hindi mo magagamit yung video card. Kasi mga video card na yan, meron pa yung 6 pin. So sa mga true rated, meron na yung nakaabang na 6 pin. At least kapag true rated, hindi ka makangamba na mag short
yung power supply mo. Kasi medyo mabibigat yung mga susuplayan niya kasi dun pa lang sa motherboard mo, kung pang gaming ka tapos may video card ka pa, kung generic lang yung gamit mo, sabog. Tatlong klase yan, isang bronze, silver, tapos gold. Ikaw na bahala kung anong gusto mong bilhin kasi iba-iba din yung price ng bronze, silver, tsaka gold. Sa monitor, at least 21 inches pataas. Kasi para malaki yung work space mo kapag mag-e-edit ka. Sabi nung iba kasi ang kuhain daw na monitor is yung 144Hz. Medyo pricey kasi yun kaya hanap ka na lang din ng monitor na swak sa'yo. Kasi pagdating sa monitor, hindi pare-parehas yan Pag tinignan mo yung kulay, halimbawang nag-edit ka na, pag tinignan mo yung kulay sa monitor mo, makulay na. Pag nilipat mo naman sa ibang monitor yan, minsan madilim. Tapos yung iba naman minsan oversaturated or over na sa contrast. So yung iba ang ginagawa sa monitor, pinapakalibrate. Papakalibrate mo para mag-okay yung kulay niya, magpantay lahat. Ang alam kong bayad sa ganun 5,000 or depende sa monitor. Kasi nung nagtanong ako dati na sa akin, ang sinisingil sa akin 5,000. Hindi ko na lang calibrate kasi medyo pricey nga. Tapos malayo-layo din sa Quezon City pa. Kaya ang ginawa ko, pinagtiyagaan ko na lang. Ang gamit kong monitor AOC na 21 inches. Soon mga box, papakita ko sa inyo yung setup ko sa bahay. Kung nakita nyo yung sa vlog ko sa motovlog, ayun na yun yung PC ko. Medyo inaayos ko lang mag-upgrade kasi ako ng PC. Medyo nararamdaman ko na kasi yung lag sa computer ko Kaya kailangan nating mag-upgrade. Bakit mid-gaming PC or gaming PC ang kailangan natin kapag mag-e-edit tayo? Yung mga editing software kasi natin, nagre-rendering yan, di ba? Kapag katapos mo nang i-edit. Kung gagamit ka lang ng ordinary PC, medyo matagal ang haabutin mo. Mabagal ang proseso ng rendering, lalo na kapag walang video card. Yung video card, isa yan sa nakakatulong kapag magre-render ka na. Isa yan sa nakakapagpabilis ng performance. Kasi nung dating bago pa lang ako nag-edit, gamit ko lang laptop, entry level na laptop, walang video card. Nung pagtapos ko mag-edit nung sa event, ang tagal bago natapos. 3 minutes lang yung video ko, nag-render sa PC ko ng 2 to 3 hours. Sobrang tagal nun. Hindi katulad kapag meron kang mid-gaming PC or gaming PC, yung 3 minutes mo na video, siguro mga 5 to 10 minutes lang yun. Mararamdaman mo yung kaibahan nun kapag naagamit ka na ng ordinary PC or laptop na entry level lang, tas nag-edit ka. Tapos gumamit ka ng gaming PC or mid-gaming PC, mararamdaman mo yung pagkakaiba. Kasi sa entry level, kapag nag-edit ka, tas marami ka nang nalagay na effects or whatsoever, kung ano man nilagay mo sa video mo, i-playback mo, sobrang laggy. Lalo na pag hindi na kinaya nung laptop or desktop na gamit mo. Pero subukan mong maglagay ng mga effects sa mid-gaming or gaming PC. I-playback mo, smooth na smooth yan. Lalo na pag goods na goods yung PC mo, lalo na pag sobrang taas ng PC mo. Nasulit ko yung sa akin nung nagpalit ako ng mid-gaming PC. So kapag nag-edit ako ngayon, nag-edit ako ng mga 17 minutes na video pataas, nagre-render lang siya ng 30 minutes, 20 minutes, mga ganon. Depende sa effects na nilagay ko.
Pag nag-edit naman ako, di naman ako malagay sa effects. Kukulayan ko lang, trim lang, yun lang. Tapos lalagay ka lang ng mga sound effects. Ay, waambon na. Yari ang camera ko. Hey! Stop muna ako. Nayayari ang camera ko. Mga box, tatabi ko muna yung camera kasi hindi naka waterproof to. Yari ako, masisiraan pa ako. Kakahinto lang ng ulan. Sobrang kamalasan, inabutan pa ng ulan. Hey! Sana di na umulan. Let's go. Huwag na sanang umulan. Hirap magbiyahe. Saan dito sir yung ano? Ito sir Belver, Belvedere. Oo, town. Diretso lang yun sir. Diretso lang yan. Paglampas yun ng Bagtas, isang barangay na lang. Okay po. Thank you sir. Kikita mo naman yung doon. Meron doon. Okay po. Straight lang daw. Tapos doon na, malapit na. So mga box, dito ko na siguro tatapusin yung vlog natin. Kung may inquiry kayo about sa specs ng computer, ililink ko yung Facebook ko sa baba. Message nyo lang ako kasi nagbebenta rin kami ng mga computer parts. Search nyo din cabitech.ph, www.cabitech.ph. Lalagay ko rin yung telephone number namin sa description para kung may inquiry kayo, message lang kayo or tawag lang kayo sa amin. So ayun lang mga box, hanggang sa muli. Kung di ka pa nakalike, i-like mo na tong video na to. Kung di ka pa rin nakasubscribe, subscribe mo na to at ring mo na din yung bell para ma-notify ka sa susunod nating video. Ingat sa lahat ng riders. Peace.